Hi guys! So today is Friday. May work ako ng 4 PM. 2:30 pa lang naman. So meron pa tayong time at ayan, nakabihis na nga din ako. Dahil ayoko talaga ng nararush. Pero ayun nga, dahil meron pa tayong time, kukwentuhan ko kayo ng nangyayari sa work. So pa second week ko na ngayon. Ang position ko doon is, ang tawag is closing expert. So basically, kami yung nag-aayos ng store. Kaso ko, ang start is 4 to 11. Tapos minsan, dahil nga training pa ako, sinasabi sa akin ng trainer ko kung gusto ko daw mag-extend ng 30 minutes, ganun. Sabi ko, go lang. Sino bang ayaw sa extra pay, diba? So, this time, alam ko na din guys kung saang department ba ako. Dahil last time, hindi ko talaga alam kung saang department ako dahil hindi siya nakalagay sa offer letter. So, this time, alam ko na kung saang department ako at ang department ko, ang tawag is General Merchandise. So, yun is, ano siya, halo-halo siya ng mga home decors, mga cleaning supplies, toys. So, mga ganon yung inaayos namin sa store. So, ang closing expert is nag-aayos siya ng store. Ganun lang, guys. So, yung mga may OCD dyan, na gustong-gusto mga mag-ayos-ayos na mga bagay-bagay na unorganized, ito is right job for you. So, feeling ko kaya ko din super gusto yung work ko dahil na-enjoy ko guys mga maglinis-linis, tapos i-organize yung mga gamit. Minsan nakaka-stress siya. Lalo pag sa mga toys na section guys, dahil ayun, ang daming mga toys na kung saan-saan lang nakalagay. Pero ayun, kailangan namin siyang i-check dun sa aming meron kaming parang pinaka-phone or tablet siya na maliit. Tapos check namin siya kung saan ba siya dapat nakalagay. Tapos yun, lalagay namin dun. Tapos pag kunwari merong mga gamit na dun sa department namin na hindi para doon is nilalagay namin siya sa parang cart na ipupush namin. Tapos pag merong mga gamit na hindi dapat nandoon is ilalagay namin siya doon. Tapos ang magiging tawag doon is parang reshop. Ganun yung mga terms nila. Hanggang ngayon, inaaral ko pa din yung mga terms nila. Nung first week ko, nung first day at second day, so orientation ko nung first day, and then after that, pinag-online training kami. And then, nung second day ko, dahil 5 hours lang yun, buong online training lang guys ang ginawa ko. So, ayun. And then, nung pa third day ko at pa fourth day, which is sa first week ko pa din ng pagtatrabaho is, ayun na yung actual na training dapat. Kaso yung trainer ko is palagi siyang hindi pumapasok. So, ang nagtuturo sa akin is yung mga ka-work ko lang din. Tapos parang pinapakita lang nila sa akin yung ginagawa nila at feeling ko hindi ako super na-train. Ganon, pero madali lang naman siya. Madami lang din talagang mga details, madaming information na kailangan tandaan. Tapos, dahil nga kami is a closing expert, dapat taga-organize lang kami ng mga gamit. Pero pag kailangan nila ng tao sa front, pag magka-cashier, so tinuruan din ako mag-cashier. First time ko actually guys maging cashier. Tapos yung nagturo sa akin is, ano siya, medyo may edad na babae, super bait niya. Tapos sabi niya sa akin, kung meron daw akong experience sa pagka-cashier, sabi ko 0. Tapos sabi ko, other than pag nagse-self-checkout nga sa mga Walmart, ganon, is wala ako, hindi pa ako nagiging cashier ever. So sabi niya, really? Okay, so you're 0 knowledge. Sabi ko, yeah, pretty much. So tinuruan niya ako, super bait din niya guys. So ang ginawa namin is, nung una, siya muna yung naggagawa, siya yung nagka-cashier. And then, after that, sabi niya sa akin, kung gusto ko daw itry na ako mismo yung magka-cashier. So, ayun. Nasa likod ko lang naman siya the whole time, nagka-cashier ako. It's not bad actually. Madami din, kala ko madali lang mag-cashier guys, pero nagiging challenging siya. Pag, kunwari, meron silang mga coupon na gagamitin, tapos pag, kunwari, bibili sila ng, anong tawag dito? Meron silang gift card na yun yung gagamitin nila. Tapos, meron din na kunwari, hindi kasya yung gift card. So, additional na payment na kunwari magkakash sila or magka-card. So, ayun yung, parang 1 hour lang, 1 hour lang yung binigay sa aking time no mag-cashier.
na mag-train ng cashier at sabi nga nung babae nagte-train sa akin, sabi niya, I don't think 1 hour is enough to train you on this. Sabi ko nga. Tapos sabi ko nga, parang ang hindi carry dahil ang dami guys na iba-ibang scenario. Yung ibang, meron din ako na-experience na yung iba is sinasabi clearance, pero pag nung chinek ko naman is hindi siya clearance. Sabi sa akin nung nagtuturo sa akin is, ayun, madami nga daw mga instances na gano'n na ipipilit ng customer na clearance siya kahit hindi. So, sabi niya, trust your instinct na lang kung you will let them na, ayun, makuha yung clearance price or not. Pero sabi niya, i-check ko daw sa app or i-check ko dun sa pinaka-equipment kung valid ba yung clearance sale na sinasabi nila. So, ayun, after 1 hour, dahil nga busy din kami dun sa department namin as closing expert, ganun, is kinuha na ako ng mga kagrupo ko dahil kailangan na nila ng tulong. So, bali, that day, parang tatlo lang kami na nakatoka nga dun sa aming department. Tapos yung isa is, parang 4 hours lang ata siya magwo-work that day. So, basically, parang dalawa lang din talaga kami. So, yun, tinuruan ako mag-cashier and then after that, tinuruan din ako ng, parang kailan ba ako tinuruan? Pa 4th day ko ata, tinuruan akong mag-fulfillment, which is, pag kunwari nag-o-order yung mga customers, pag nag-o-order yung customers online, tapos gusto nilang i-pick up lang siya, or drive up yung tawag, pag kunwari ayaw nilang ayaw nila pumasok ng store, so kailangan mong lumabas ng store para ibigay sa kanila yung mga order. Pero hindi yun yung ginagawa ko. Ang akin lang is, parang pinag-shopping ko sila, kumbaga. So, makikita ko dun sa pinaka-tool namin kung ano yung mga order. Tapos, after that, pagka-check ko dun sa order is, kukunin ko na siya kung nasan siya sa store or ang feeling ko ang magiging challenging lang din is pag kunwari hindi siya naka-in-stock sa store, so kailangan ko magpunta sa parang pinaka-backroom ba yung tawag dun? Nakalimutan ko agad kung anong tawag. Pero yun, sa mga backroom para, ayun, dun ko kunin. So, parang meron kaming tatlong backroom. Parang meron kaming tatlong gano'n na pagkukunan. So, yung dalawang nasa likod is yun yung mga damit or yung mga general merchandise. Tapos yung nasa front naman is yung mga cleaning, yung mga liquid detergent, ganon. And then after kong makuha yung mga orders na yon, ano ko naman siya, ipa-plastic ko. So meron kaming parang designated station na doon ko ipa-plastic. So scan siya, tapos ilalagay ko yung parang pinaka-sticker, and then after ko mapak lahat or ma-plastic yung lahat, meron din kaming area na paglalagyan. Tapos, kailangan nga din is, tama yung paglalagyan ng pag-scanan mo. Tapos, magkoconnect sa mga scanner, sa mga printer, ganun. Madami siyang information, pero feeling ko pag everyday ko siyang ginagawa, madali lang siya. Tapos, ang magiging challenging nga lang din is, pag kunwari, meron kang hindi na ako nakapagtupi. Dapat magtutupi ako habang nagchichika ako sa inyo, guys. Pero ayun nga, 2:30 pa lang naman. Ayun, dun nga sa fulfillment, ang magiging ano lang din is, mahirap daw, sabi nung nagturo sa akin, dahil nga yung trainer ko is absent, ang mahirap daw is, pag kunwari, sinasabi dun sa equipment na nandoon daw siya sa store, dun sa specific area na yon, pero pagdating mo dun, wala. Pinakamahirap daw pag kunwari yung style ang tawag, which is yung mga clothes, dahil alam niyo naman ang mga damit-damit, guys, kung saan-saan na lang din nilalagay pagkakatapos i-check, tapos kung saan-saan na lang din malalagay. So ayun daw, sabi nung nagturo sa akin is super time consuming daw noon, dahil hindi nila alam kung saan nila hahanapin dahil wala nga doon. Tapos sa surroundings naman niya, wala din. So, hindi nila alam. So, meron namang merong parang pinaka-option na hindi mahanap ganon. Pero parang bawal mo ata siya palaging gamitin na ganon. Kailangan try your best na mahanap yung
yung pinaka-item. Tatlong department yung inaral ko the past few days. Pinakakinabahan talaga ako guys sa pagkakashare dahil nga wala akong idea. Tapos hindi din ako masyado familiar sa mga coins. Yung sa mga dollar bill din dahil nga palaging card yung gamit dito. At alam nyo na, baguhan tayo sa Amerika. So hindi ko din talaga alam kung ano bang itsura ng mga ganon. So na nagkakashare ako is talagang pinakasusuri ko kung ano ba, 25 ba to? Tawag is, ano ba tawag? Penny, dime, nickel, at saka quarter. So, yung quarter is yung 25, dime is 10 cents, nickel is 5 cents, and penny is yung 1 cents. Tapos yung mga dollar bill na nga. Sabi naman na nag-train sa akin that I did really good job sa aking first day. So, that's good. Tapos, ayun na nga. Natanong din ako ng mga ka-work ko dun sa pinaka-department ko yung nagtanong. Sabi niya, what do you think? Do you like it? And then sabi ko sa kanila, yeah, I really like it. Like, this is like super easy. Dapat pala hindi ko sinabi na ganun guys kasi feeling ko na ano ko yung feelings nila or nga medyo nahihirapan sila. Pero dahil nga yung pinanggalingan kong work sa California at saka sa North Carolina is super physically demanding, yung type of work na work ko ngayon is super dali lang para sa akin dahil mag-organize ka lang talaga ng mga gamit-gamit and I really enjoy it guys. Mahihirapan tayo if ever man na makahanap tayo ng work na related sa ginagawa natin sa Pilipinas tapos kailangan kong piliin kung ano ba ang ile-let go ko. So, pero wala pa naman tayo doon. So, ayun guys, hindi sila makapaniwala sa akin nung sinabi ko sa kanila na, yeah, this is really nice. Like, I really like it. Tapos, mababait din naman yung mga ka-work ko, guys. Mga ano sila, mas bata sila sa akin. Tapos, meron akong isang ka-work na ka-age ko. Tapos, parang kailan ba? Nung Wednesday. 3 lang kami nagwo-work noon. Tapos nga nung Wednesday, medyo nakakapag-usap kami dahil pares kami ng aisle lang ino-organize. Tapos, tinanong niya sa akin, how old are you? Sabi ko, 28. Tapos, sabi niya, what? I thought you were in high school. So, ayun guys, lagi ako napagkakamalan dito na bata pa lang. So, sabi niya, oh, I thought you were like just out of high school. Sabi ko, no, I'm already 28. Like, I'm old. And then, sabi niya sa akin na magka-age pala daw kami. Tapos, ayun nga, sabi ko, dahil na-mention ko din sa kanila na married na ako na, ayun nga, yung asawa ko naman is, natanong din nila kung anong work ng asawa ko. Sabi ko, anong work ng asawa ko. So, sabi ko, ang work nga ni Austin is sa oil and gas. Sabi nila, oh, so you don't really have to work, ha? Tapos sabi ko, oh, well, we don't have kids yet, so might as well make some, like, money while I have all this free time. So, sabi nila, oh, okay, yeah. Ang in-apply ko talaga is full-time, pero ang binigay nila sa aking time ngayon is, ano lang siya, mga 20 plus hours lang per week. So, sabi ng mga napagtanungan ko is, ganun daw ata talaga pag kunwari bago ka pa. Parang after 90 days ata, tsaka kanila bibigyan ng mas madaming hours. So, hopefully, mabigyan pa tayo ng ibang hours. At, ayun, so far, I really like it. I just wish na, though okay din naman talaga yung schedule ko nga dahil pag uwian na is wala masyadong traffic. Yun din talaga ang aking inano. Pero yung pagpasok ko sa work naman, dun pala traffic, guys. Dahil pag tuwing weekdays, though ang akin namang schedule pag weekdays is ano lang, 2 days lang, which is Wednesday at saka Friday. Tapos nag-work nga din ako Saturday, Sunday. So bukas, saka sa Sunday may work ako from 4 to 11. So parang ilang hours ba ang binigay nila sa akin this week? Parang 25 hours ata or 28, ganon. So ayun, ang aking struggle ngayon is yung pag magdadrive ako papuntang work dahil super busy guys, dahil yung so alas 4 ang pasok ko pero umalis na ako dito mga around 3:30 dahil nga pag ma-traffic. Tapos
Pag 3:30 ata, yun ata yung labasan ng mga estudyante dito. So, ang daming sasakyan na nag-iintay dun sa mga school. Ilang school yung dadaanan ko papunta sa work. So, yun lang ang nagiging struggle ko. Pero pag pauwi naman, ano lang siya. Konti na lang yung mga sasakyan. Kaya, okay na din. Yun lang guys ang masashare ko sa inyo regarding work. Tapos, dito naman sa bahay is... Hindi, actually, nung Monday, Tuesday, hindi ako nakapag-vlog. Tapos, nung Thursday nga din kahapon, hindi ako nakapag-vlog dahil meron kaming pinuntahan ni Austin kahapon. And then, nung Monday naman is, nag-grocery kami ni Austin. Tapos, ano pa bang ginawa namin? Hindi ko na din matandaan. Nung Tuesday, parang nakahilata lang ako dito guys dahil pinaprepare ko nga ang sarili ko sa pagpasok sa Wednesday. Ganon din ba kayo? Parang nakakaubos ng energy. Hindi actually hindi naman sa hindi nakakapagod, pero hindi ganon ka physically demanding yung work ko today. Right now, unlike dun sa ginawa ko talaga sa California at saka sa North Carolina. Pero siguro dahil nga napatigil din ako sa pag-work for few months, medyo nag-a-adjust pa din ang aking katawan. So, last week, after nung training nga is, parang natulog lang ako na natulog guys. Nung day off ko dahil hindi na kaya ng energy. Grabe no. Pero feeling ko naman after siguro 1 month, okay na uli ako. Nakapag-adjust na at siguro mas madali na para sa akin. Ngayon is nasa adjustment time pa lang tayo, kumbaga. Si Austin pala is nasa work pa, so hindi kami makakapagkita bago ako umalis. Tapos siguro pag uwi ko din dito is tulog na siya. Pero nakapagsaing na naman na ako para pag dating niya dito is meron na siyang kakainin. Tapos naglinis na din ako ng bahay para at least pagdating niya dito is malinis ang aming bahay. At na nga din ako, naglaundry ako ng mga damit ko. Ngayon, kahapon naglaundry ako ng mga damit ni Austin. And then, nag-laundry din pala ako ng aming bedsheets. So, hopefully, by the time na aalis na ako dito is maayos ko na siya para tutulog na lang ang poproblemahin ni Austin at saka kakain siya. Dahil feeling ko, pag kunwari, bukas ko pa siya ginawa, mapapagod na ako dahil straight na 3 days ako magwo-work. So, 3 days ako magwo-work at alam ko naman ang aking energy level. Hindi ganun kataasan at palagi nga din akong napapagod. After ko magtupi nito, check ko na yung aming bed sheets para maayos ko na siya. And then after that, magpe-prepare na ako pag punta ng work. Ang kinakain ko lang naman sa work is dadala ako ng tubig tapos yung mga snacks nga. Hindi na ako nagbabaon ng kanin at saka ng ulam. Dahil hindi naman din ako masyado nagkakain na paggabi na. Pero bago ako umaalis, kumakain muna ako. So, ayun lang guys ang ating chika. Super okay ng work, so I'm really happy. And yeah, patuloy pa din ako nag-a-apply. Dahil nga part-time lang tayo dito is, alam nyo na, just in case na i-let go tayo after ng seasonal. Pero hindi naman seasonal yung in-applyan ko. Ano siya, yung parang full-time ganon na regular. So, yun, just in case para meron din akong options, kumbaga. So, yeah, I think that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. See you on our next one. Bye-bye!